may kumalat na text message from certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18. The next day, si VP Sara naman, gabi dumalaw. Gabi? Bakit gabi? Pwede po ba yun? Sa BJMP, dadalaw ka ng gabi. Pwede ba yun? Diba? Gabi, dadalaw ka. Para saan? Diba? May something ba? Aswang ka ba? Oh. Ay, ako'y nagtatanong lang naman eh. Aswang ka ba para dumalaw ka ng gabi? Ha? Di naman siguro. Tao ka naman siguro. Kung gusto mo ng formal na pagbisita, eh, para sa akin, mas maganda pag umaga or hapon, di ba? Pero yung gabi, bakit gano'n? Hindi ka naman aswang. Hindi naman siya aswang, di ba? Tuloy natin. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2 sa Bikutan, Taguig City si Vice President Sara Duterte upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga. Bakit? Bakit may pag-usap ka? Matapos mong iwan, pabayaan ng 3 taon. Ngayon may kapal ka na ng mukha para kausapin yung tao? Ha? Ano, may kakaiba yata dito eh, di ba? Parang may kailangan si Sara Duterte. Ano kaya yun? Para tumahimik si Madriaga? Yun kaya yung dahilan. Ha? Yun kaya yung dahilan. Isa pa yung may nakita akong video kanina about dun sa isa sa miyembro ng Duterte Youth Party List nagsalita. Galit na galit kay Madriaga. Anong sabi niya? Pag nagpalit daw ng administrasyon, yari talaga itong si Madriaga. Yayariin daw nila. Ano ibig sabihin nun? Di papatayin. Ganun lang. Papatayin si Madriaga. 'Di ba? Ang tanong, si Duterte ba ang magiging presidente sa 2028? Kapal na mukha nyo. Nangangarap kayo ng gising. Nangangarap ng gising mga kupal. Di ba? Tuloy natin to. Yun ito sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon. Nagpanik na po ang inyong Vice President. Nagpanik na. Hindi na kaya. Alam niya na ilalaglag na siya ni Madriaga kaya bumisita na. Wala ka kasing pagpapahalaga sa iyong mga tauhan noon. Kung noon nagagamit niyo pa sila, ang ginagawa niyo okay kayo. Ngayong nakulong na yung tao, pinabayaan mo, inabandona mo. 'Di ba? Kasi wala ka nang pakialam kaya inabandona mo na. 'Di ba? Ngayon yari ka. Babaliktad na to. Sureball na to. Tuloy natin. Habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng bise. Dati nang nagpakilala si Madriaga. Bumisita si Sara Duterte 2 beses. Tapos, sa ibang pagkakataon, staff. Grabe, no? Kapal na mukha, no? Bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara, habang ang pangalawang beses umano ay noong October 19, 2025 dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. Ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Bakit ngayon lang? Ang tanong, bakit ngayon lang? Nakakaduda po. Kung gusto mo talagang tulungan yung tao, dapat noon pa. Ang tanong, bakit ngayon lang? Dahil ba lalabas na yung baho mo? Dahil ba ilalaglag ka na, kaya tutulong ka na?
Tutulong ba talaga o may binulong? Baka may binulong. Huwag ka na magsalita, ha? Nandito ako, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita, huwag ka na maingay. Sa sikreto ko, huwag mo nang ilabas. Baka ka ganun. Di naman ako sure, pero baka ganun, ha? Oh. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. So, nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya Inignore. Inignore si Sara Duterte, hindi na kinausap. Buti nga sa'yo. Alam mo na ibig sabihin nun. Pag hindi ka na kinausap, alam mo na ibig sabihin nun. Ikakanta ka na. Sure bull na yan. Inday. bumaba. Ang sumunod na visit nun, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee. Yun. Mga anak ng mga detainee, tutulungan daw. Eto yan. Nakwento na to ni Peebles tutulungan daw lahat. Pero ang pakay talaga ni Sara Duterte, ayon kay Peebles ito ang pakay talaga is yung pamilya lang ni Madriaga. Oo. Pero syempre, para hindi ka duda-duda, lahat daw tutulungan. Okay? So, eto na. Ang pakay lang daw talaga doon ay yung pamilya ni Madriaga. Yung anak at yung kanyang partner. Kasi, inaalam po ng staff ni Sara Duterte kung saan nakatira itong mga to. Okay? Kasi, tutulungan nga daw Pero, mukhang kaduda-duda yan. 'Di ba? Kaduda-duda po. Kasi ayon kay Peebles, hindi daw naman po talaga tulong yung ibibigay ni Sara Duterte dyan sa pamilyang yun. Okay? Sa pamilya ni Madriaga. Sa pamilya lang po ni Madriaga, okay? Kikidnapin daw. Para, pag nakidnap, hindi na makakapagsalita si Madriaga. Yun po yun, yung sabi ni Peebles. Okay? Nasaga po ng ating antena. Tuloy. Doon na nagduda si Caramel na ang daming jail dito sa Bikutan, annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong special sa 2? So hindi niya binigay daw yung address, pangalan ng mga anak niya. At doon siya lalo... bakit 2 lang? Kung nagduda doon sa intention. Kasi nga, all of a sudden, bakit may proyekto na gagawin yung OVP doon sa jail? Hindi na natuloy yung proyektong yun. Kinukuha pa ng UNTV ang kumpirmasyon ng BJMP patungkol sa sinabing pagbisita, ngunit wala pa silang tugon patungkol dito. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang opisina ng Pangalawang Pangulo sa panibagong mga aligasyon ni Madriaga. Pero sa naunang pahayag ng Vice President... Yan si Inday Sayad nyo. Ay, sorry. Inday Sayad tuloy. Inday Sara pala, sorry. Tao lang, nagkakamali. Presidente, iginiit nito na ang lahat ng mga isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lamang ng isang taktika upang pagtakpan ang malalaking isyu ng korupsyon. Ganito. Yung mga sinasabi mo, Inday Sayad tuloy. Yung mga sinasabi mo, Sara Duterte, na isang taktika lang ito para pagtakpan yung korupsyon, ang masasabi ko naman dyan, taktika mo rin yan na atakihin yung kunyari issue ng korupsyon sa bansa para mapagtakpan naman yung iyong issue. Diba? Kasi ang gusto mo, i-focus ng taong bayan yung issue, mag-focus kami sa issue doon sa korupsyon. Okay naman yun, tanggalin yung korupsyon at dapat matanggal din kayo kasi kayo yung isa sa puno ng korupsyon. Diba? Yun. Bukod, ito yung sa akin gusto namin pukusan yun, pero syempre pukusan ka rin namin. Diyan sa mga kababalaghang ginagawa mo. Kaya wag mong palaging isisingit yung korupsyon sa ating bansa. Kahit sino po yung maging presidente ng Pilipinas, may korupsyon pero mas malala yung tatay mo kasi sa kanya lahat nagsimula. Sa panahon ni PBBM, yung mga kurakot, pinagtatanggal na. May korupsyon sa panahon ni PBBM, kaya nga sinusolusyon na ng Pangulo na kasuhan yung mga kurakot na yan. Diba? Yun, Sara Duterte. Kaya ikaw,
Wag mo kaming pag ikaw ay napupuna, pag ikaw ay kumbaga nasisilip, wag mo agad isisingit na taktika lang nila yan para yung korupsyon ng bansa hindi masilip. Hindi po ganoon, ha. Ito po, kaya naman sinisilip ka namin at syempre ng gobyerno o kaya pinapakialaman ka dahil may kababalaghang ginagawa ang inyong Inday Sara. Di ba? Kapal na mukha. O, tuloy natin. Sa ilalim ng Marcos administration. Samantala, plano naman ng makabayan lawmakers na maghain ng resolusyon upang formal na hilingin sa Kamara na imbestigahan ang mga alegasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. Posible naman itong ihain bago ang holiday break ng Kongreso o sa resumption ng session sa 2026. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ito pa yung karugtong. May karugtong pa yan mga pre. Panoorin po natin ito. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology Annex 2 sa Bikutan. Ang tanong nga dito, bakit Annex 2 lang yung tutulungan ni Sara Duterte kung saan nandun si Madriaga? Di ba nakakaduda? Kung gusto niyang tumulong talaga, dapat lahat. O bakit Annex 2 lang? Taguig City si Vice President Sara Duterte upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng Vice Presidente. Dati nang nagpakilala si Madriaga bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara. Habang ang pangalawang beses umano ay noong October 19, 2025 dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Ay kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping, ngunit pinagdudahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang Pangulo. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. So yun lang, isa lang din naman ng kwento. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa balitang ito? Wala kang kawala.